Marshall Peak, Kabanata 4889. Nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Kung gusto mo ng impormasyon, maaari ko itong palitan ng impormasyon, walang mawawala. Matapos makinig sa pagkanta ni Yang Kai, nagpasya siyang huwag na itong bigyan ng isa pang pagkakataon na gawin iyon. Ano ang gusto mong malaman? Tanong ni Yang Kai. Kahit ano ay pwede. Nakulong ako ng hindi mabilang na taon at wala akong alam tungkol sa labas ng mundo. Hindi ba maraming tao ang ginawa mong Black Ink Disciple? Hindi ba sila nagbigay sa iyo ng anumang impormasyon? Bagaman malakas ang Black Ink Strength, hindi nito maibibigay sa akin ang impormasyong gusto ko. Natahimik sandali si Yang Kai bago sumagot. Ang 3,000 mundo ay malawak at walang hangganan. Mayroong hindi mabilang na mga puwersa na may iba't ibang laki at lakas, ngunit ang 36 na cave heavens at 72 paradises ay naghahari sa tuktok at iginagalang ng lahat. Sila ang pinakamalakas sa mga puwersa at may hindi mabilang na mga masters. Hindi ito maituturing na lihim, ito ang pinakapangunahing impormasyon. Kaya, hindi nag-alala si Yang Kai tungkol sa paglantad ng anuman. Napabuntong hininga ang sabi ng Black Ink Master. Isang grupo ng mga payaso ang naglakas loob na kumilos ng mayabang. Nakakatawa. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at nagpatuloy. Sila ang mga pinuno at tagapagtanggol ng malawak na universo na ito. Responsable sila para sa kapayapaan at katatagan ng 3,000 mundo. Ito ay kahanga-hanga. Ngumisi ang Black Ink Master. Isang kalapati lang na sumasakop sa pugad ng magpie. Ikaw na, ngumuso ang Black Ink Master. Bagamat alam niyang sinusubukan siyang linlanggan ni Yang Kai, wala siyang pakialam na magbunyag ng kaunting impormasyon. Ang malawak na espasyong ito ay orihinal na pagmamay-ari ng Black Ink Clan. Kayong mga tao ay walang iba kundi mga hayop na pinalaki ng Black Ink Clan. Kayong mga mapagpanggap na bastard ay nagkukunwaring masunurin, ngunit laging nagkikimkim ng mga suwail na puso. Ninakaw mo ang lahat mula sa Black Ink Clan at pinalayas ang aking Black Ink Clan sa gilid ng universo. Maya-maya, babalik ang Black Ink Clan at babawiin ang lahat. Sumimangot si Yang Kai. Sa mundong ito, mayroon pa bang iba pang Black Ink Master maliban sa iyo? Black Ink Eternal. Buong pagmamalaking deklare ng Black Ink Master. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Kai ang mga ganoong salita. Ilang beses na niyang narinig ang mga ito mula sa mga Black Ink Disciples. Sa hitsura nito, halatang nagmula ito sa sariling paniniwala ng Black Ink Clan. Ang Royal Lord sa harap niya ay matatag na naniniwala na ang Black Ink ay walang hanggan. Ngunit ang iba pang impormasyong inihayag niya ay mas nag-aalala kay Yang Kai. Saan nagpunta ang Black Ink Clan? Hindi mo alam. Tanong pabalik ng Black Ink Master. Umiling si Yang Kai. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig tungkol sa iyong pag-iral, tanging ang Masters ng Cave Heaven and Paradises lang ang nakakaalam. Nalaman ko lang ang iyong pag-iral sa nakalipas na ilang daang taon. Hihihi. Biglang tumawa ang Black Ink Master. Lahat kayo ay natatakot sa Black Ink Clan, kaya naman tinatakan ninyo ang anumang bagay na may kaugnayan sa amin. Alam mo rin na hindi ka kalaban ng Black Ink Clan. Maghintay ka lang, malapit na dumating ang araw na iyon. Ang Black Ink Clan ay muling mamamahala sa malawak na universo. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa, ngunit si Yang Kai ay nanatiling walang malasakit. Pinalayas ka namin noong sinaunang panahon, kaya't malapit na naming mapupuksa ang buhay mo. Walang kahihiyang pagmamayabang. Ngumisi ang Black Ink Master. Hindi sinubukan ni Yang Kai na bigyang katwiran ito ng isang sagot at tahimik na pinagaling ang kanyang mga sugat. Maaaring nakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa Black Ink Master, ngunit siya ay nakakulong dito sa hindi mabilang na milenyo at walang ideya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa labas ng mundo. Ang tanging alam niya ay ilang impormasyon mula sa sinaunang panahon. Kung totoo ang sinabi niya, ang malawak na mundong ito ay dating kabilang sa Black Ink Clan. Ang mga tao ay walang iba kundi mga langgam sa ilalim ng pamamahala ng Black Ink Clan, pinalaki ng Black Ink Clan tulad ng mga baka, na nabubuhay sa kapritsyo ng Black Ink Clan. Ngunit paano kaya ng napakaraming tao na mabuhay sa pagkaalipin tulad nito? Sa wakas ay nakamit nila ang kalayaan pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon at paglaban. Marahil ang mga sinaunang tao ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga digmaan at nagsakripisyo ng hindi mabilang na mga tao bago nila tuluyang nagawang talunin ang Black Ink Clan at paalisin sila sa hindi alam. Bilang resulta, sa wakas ay tinanggap ng 3,000 mundo ang isang panahon ng kapayapaan. Ang relasyon sa pagitan ni Yang Kai at ng Black Ink Master ay lubhang kakaiba. Pareho nilang gustong pumatay sa isa't isa, ngunit ni isa sa kanila ay walang magawa. Kung minsan,
Mahinahon silang nakikipag-chat sa isa't isa, at sa ibang pagkakataon, sila ay nasa lalamunan ng isa't isa. Ang mga pinsala ni Yang Kai ay patuloy na natambak, at ang Black Ink Master ay nahihirapan din na tipunin ang kanyang lakas. Sa tuwing ang liwanag ng purification ay kinunan ni Yang Kai, ito ay magdadala sa Black Ink Master na hindi maisip na paghihirap at sakit. Pakiramdam ni Yang Kai ay nakalimutan na talaga siya ng labas ng mundo. Tahimik niyang kinalkula ang oras sa kanyang isipan. Halos isang dekada na ang nakalipas mula nang magboluntaryo siyang pumasok sa kulungang ito, ngunit ang Cave Heavens and Paradises ay walang balak na iligtas siya. Alam niya kung ano ang pinag-iingat ng Cave Heavens at Paradises, kaya wala siyang reklamo. Kaya lang pagkatapos ng mahabang pagharap sa Black Ink Master, nabigo siyang makakita ng anumang pag-asa. Ang tanging magagawa niya ay patuloy na pahinain ang Black Ink Master. Gayunpaman, masyadong malaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa, kaya hindi niya nagawang patayin siya. Ilang araw pagkatapos ng unang dekada, si Yang Kai, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat, ay biglang nakarinig ng kakaibang tunog. Medyo pamilyar siya, parang narinig na niya ito dati. Gayunpaman, bago niya maisip kung ano ang nangyayari, ang pag-atake ng Black Ink Master ay nasa kanya na. Agad siyang binalot ng aura ng kamatayan, na nagudyok kay Yang Kai na mabilis na umiwas. Ngunit bago pa mapatatag ni Yang Kai ang kanyang sarili, isa pang alon ng pagpatay na layunin ang bomb alot sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai sa gulat. Agad niyang ginamit ang Space Principles at ginamit ang Near Distant Horizon. Umikot at naginat ang espasyo, ngunit sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake, ang Near Distant Horizon ay mabilis na nabasag. Sa kabutihang palad, ang maliit na pagkaantala na ito ay nagbigay kay Yang Kai ng ilang silid sa paghinga. Sa pagsasamantala nito, agad niyang kinuha ang kanyang Asher Dragon Spear at itinali ito sa gilid. Sa susunod na sandali, isang mabagsik na puwersa ang tumama sa kanya. Napakalakas nito kaya hindi napigilan ni Yang Kai. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at halos hindi na niya makayanan. Ang 5 laman loob at 6 na bitukan ni Yang Kai ay nanginginig, ngunit hindi siya naglakas loob na magpahinga kahit isang sandali bago ang panganib na ito. Matalino niyang ginamit ang rebound force para umatras sa gilid ng hola. Ibilang mong maswerte ka. Ang tono ng Black Ink Master ay puno ng sama ng loob at hindi pagpayag. Maaaring nakipag-chat siya kay Yang Kai na parang dati na silang magkaibigan, at maaaring nagham siya ng kanta para sa kanya sa iba, ngunit hindi sumuko ang Black Ink Master sa pagpatay sa kanya. Maglulunsad siya ng isang sorpresang pag-atake hanggat nakahanap siya ng pagkakataon. Ang pinakahuling pag-atake na ito ay isang magandang pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, ang reaksyon ni Yang Kai ay masyadong mabilis at mayroon siyang ilang makapangyarihang mga panlilinlang, na nagpapahintulot sa kanya na tuluyang maiwasan ang sakuna. Walang sinabi si Yang Kai, ngunit ang isang kislap ng naglilinis na liwanag ay muling lumawak sa isang maliit na araw at diretsyong bumaril patungo sa Black Ink Master. Ngunit sa sumunod na sandali, dalawang kumikinang na malamig na liwanag ang kumislap habang ang maliit na araw ay naputol bago pa man ito makarating sa Black Ink Master. Ang bola ng purification light ay sumabog, na nagpapaliwanag sa bawat pulgada ng hola. Bagamat ang naglilinis na liwanag ay maaaring magdalisay at magpakalat ng walang katapusang kadiliman, kahit na sumangga ng napakaraming Black Ink strength ng Black Ink Master, hindi pa rin ito nagdulot ng labis na pinsala sa kanya sa nagkalat na anyo na ito. Bahagyang nanghina ang mga mag-aaral ni Yang Kai sa kanyang nakita. Sa tulong ng maikling pagsabog ng liwanag, napansin niya na ang Black Ink Master ay talagang may 2 librerag pa na ngayon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang kakaibang tunog na ngayon lang niya narinig. Tunog iyon ng pagkasira ng Secret Technique Chains. Narinig na niya ito minsan hindi nagtagal matapos niyang makapasok sa kulungang ito. Kahit na ang Black Ink Master ay patuloy na umaatake sa Secret Technique Chains sa nakalipas na dekada, hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad. Hindi inaasahan ni Yang Kai na ang isa pa sa mga kadena ay biglang mapuputol, na magbibigay daan sa kanya na magkaroon muli ng kaunting kalayaan. Dahil ba sa palagi ang pag-atake niya? Mabilis na itinanggi ni Yang Kai ang haka-haka na ito. Ang pinagmulan ng mga chain na ito ay ang super array na sumasaklaw sa Black Territory. Hindi masisira ang Secret Technique Chains hanggang sa maputol ang super array na ito. Ang dahilan kung bakit niya naputol ang isa sa mga kadena noon ay dahil ang super array ay hamina, ngunit ngayon ay nabali niya ang isa pa, at ang super array ay hindi maaaring hamina maliban kung ito ay sinasadyang nasira. Sa pag-iisip, malabong nahulaan ni Yang Kai kung ano ang nangyayari sa labas. Agad nitong pinasigla si Yang Kai. Hindi ako pinabayaan,
at ang mga masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay nagsisikap na makahanap ng solusyon. Ang paghina ng super array ay ang pinakamahusay na patunay. Gayunpaman, ito ay magpapahirap lamang sa kanya pansamantala. Ang super array ay hihina at hihina sa paglipas ng panahon, ibig sabihin ang Black Ink Master ay maaaring magpakita ng higit at higit pa sa kanyang lakas. Makakaya ba niyang labanan kapag nangyari iyon? Marahil ay binawian na siya ng buhay sa kamay ng Black Ink Master bago siya makatakas sa kulungan na ito. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang agad na humawak sa puso ni Yang Kai. Ang Black Territory ay may hindi mabilang na ore stars, at ang bawat isa ay napakayaman sa cultivation materials. Ito ay napakayaman sa mga materyales na kahit na ang isang puwersa ay minahan ng 10-10 milenyo, o kahit na mas matagal pa, hindi pa rin nila magagawang minahan ang lahat. Gayunpaman, ang bawat Cave Heavens at Paradise ay nakikilahok sa operasyong ito, at bawat isa sa kanila ay nagpadala ng daan-daang mga disipulo. Natural, ang kanilang bilis ng pagmimina ay hindi pangkaraniwan. Upang masira ang super array, ang pinakasimple at pinakamabilis na paraan ay ang sirain ang lahat ng ore stars. Gayunpaman, ang Cave Heavens and Paradises ay nagmimina ng ore stars ng hakbang-hakbang upang makumplito ang 100 taong planong ito. Ang napakalaking halaga ng Blackstones ay patuloy na ipinadala sa High Heaven Palace, na nagpapahintulot dito na makaipon ng hindi maisip na dami ng kayamanan sa maikling panahon na ito ng 10 taon. Sa kabutihang palad, nakagawa na sila ng kasunduan noon pa man, at ang Cave Heavens and Paradises ay walang ginawang kasakiman sa isang malaking kalaban tulad ng Black Ink Clansman na kumakatok sa kanilang pintuan. Ang lahat ng high-grade Heaven Opening Realm Masters, hindi alintana kung sila ay 7th grade o 8th grade, ay pumasok sa pag-iisa at walang pagtitipid sa paglilinang ng Profound Yin Bamboo sa kanilang miniature universe. Alam ng lahat na kapag napalaya na ang Black Ink Clansman, isang mahusay na labanan ang susugod, at ang Profound Yin Bamboo ang pinakamagandang kayamanan para labanan ang Black Ink Strength. Sa kritikal na sandali, maaaring mailigtas nito ang kanilang buhay. Ito ay tiyak na dahil ang paglilinang ng malalim na Yin Bamboo ay nangangailangan ng oras kung kaya't ang Cave Heavens at Paradise ay gumawa ng 100 taong planong ito. Sa paglipas ng mga taon, ang ore stars sa Black Territory ay patuloy na humina at ang mga spirit array ay sunod-sunod na nasira, habang ang lakas ng super array ay patuloy na humihina. Habang nalalapit na ang 100 taong takdang panahon, naramdaman ng lahat ang tensyon sa hangin. Ang mga masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay maaaring hindi napapansin kung gaano humina ang super array, ngunit si Yang Kai, na nasa gitna ng hola, ay malinaw na naramdaman ito. Sa loob ng hola, hindi naman nanatili si Yang Kai sa kanyang anyong tao at lumipat na sa kanyang dragon form. Siya ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya ang kanyang cultivation ay hindi sapat upang harapin ang isang Black Ink Royal Lord, kahit na siya ay nakakulong ng napakaraming taon. Habang humihina ang kapangyarihan ng super array, mas maipapakita ng Black Ink Master ang kanyang lakas. Kaya, walang pagpipilian si Yang Kai kundi gamitin ang kanyang dragon form para protektahan ang kanyang sarili. Ang 120,000 metrong haba ng Great Dragon ay kasing lakas ng isang pick na 7th grade Heaven Opening Realm Master, na nagbigay daan sa kanya na mapanatili ang kanyang buhay. Gayunpaman, siya ay nakabitin sa pamamagitan ng thread. Kinailangan niya ang lahat para labanan ang bawat pag-atake ng Black Ink Master, at bawat suntok ay mag-iiwan sa kanya ng pinsala. Kung hindi dahil sa malakas na katatagan ng kanyang dragon body at sa restorative power ng Immortal Tree, hindi siya makakatagal ng ganito katagal. Martial Pick, Kabanata 4870. Nakalusot. Ang Purification Light ay gumanap ng mahalagang papel habang ang kapangyarihan ng super array ay hangina sa paglipas ng mga taon at ang Black Ink Master ay nakakuha ng higit na kalayaan at lakas. Bawat putok ng naglilinis na liwanag na pinaputok ni Yang Kai ay nagdulot ng tiyak na halaga ng pinsala at pagsupil sa kanya, na pumipigil sa kanyang ganap na paggaling. Ang kanyang puot kay Yang Kai ay umabot na sa tuktok. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi pa niya ganap na nakuhang muli ang kanyang kalayaan, si Yang Kai ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makahinga man lang sa maliit na hola na ito. Ang 20,000 metrong haba ng dragon form ni Yang Kai ay puno ng mga sugat sa lahat ng laki. Marami sa kanyang mga dragon scales ang nalaglag, na nagmukhang miserable siya. Kahit na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, hindi pa rin siya makapaghawak ng kandila sa Royal Lord na ito. Tahimik na nagtiis at nagkalkula si Yang Kai. Sa simula,
Kabuo ang 12 kadena ang nagkataon na tumusok sa katawan ng Black Ink Master sa ilalim ng pagsupil ng Super Array, mahigpit na ikinulong siya sa lugar at naging imposible para sa kanya na makagalaw man lang. Ngunit habang humihina ang Super Array sa paglipas ng mga taon, nakalaya na siya mula sa 10 sa mga tanikala na iyon. Ngayon, ang huling dalawa lang ang nagbubuklod sa Black Ink Master. Ang araw na maputol ang 2 kadena na ito ay ang araw na nakatakas ang Black Ink Master. Pagkalipas ng ilang araw, naputol ang isa pang kadena ng hangina ang kapangyarihan ng Super Array hanggang sa limitasyon. Biglang tumahimik ang Black Ink Master. Sa wakas ay maibabalik na niya ang kanyang kalayaan pagkatapos ng hindi mabilang na milenya ng pagkakakulong, ngunit ang kanyang reaksyon ay medyo kakaiba. Hindi na niya sinubukang palihim na atakehin si Yang Kai at talagang binaliwala ang buong buhay nito. Tuluyan na siyang natahimik, naganap na kabaligtaran sa kanyang nakaraan kung saan patuloy siyang nagdadaldal ng walang tigil. Siya ay nag-iipon ng kanyang lakas. Si Yang Kai ay nagmura, lubos na alam kung ano ang nangyayari. Alam din niya na kapag nawasak ang Super Array, makakalaban niya ang Masters of the Cave Heavens and Paradises. Kaya kinuha niya ang huling sandali na ito upang palakasin ang kanyang lakas. Tinanggap ni Yang Kai ang isang pambihirang panahon ng kaligtasan. Sa oras na ito, dapat niyang subukang pahinain ang Black Ink Master hanggat maaari. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay hindi siya magkakaroon ng labis na kapangyarihan kapag siya ay tuluyang nakalaya. Ngunit hindi nagtagal ay sumuko siya sa ideyang ito. Kailangan ding tipunin ni Yang Kai ang kanyang lakas. Kung hindi, malamang na mapapahamak siya sa sandaling makalaya siya. Kailangan muna niyang iligtas ang sarili. Sa kasalukuyang sitwasyon, makakatakas siya sa kalamidad na ito sa pamamagitan lamang ng mabilis na pagsulong sa 7th grade. Kahit na si Yang Kai ay nakikipaglaban sa Black Ink Master sa lahat ng mga taon na ito at walang oras upang linangin, ang hindi mabilang na mga nilalang sa kanyang miniature universe ay patuloy na tumutulong sa kanya na palakasin ang kanyang pundasyon. Sapat na ang pundasyon ng kanyang miniature universe, kaya ang kulang sa kanya ngayon ay ang pagkakataon. Siya ay mapagbantay na bumalik sa kanyang human form, lahat habang binibigyang pansin ang mga galaw ng Black Ink Master. Handa siyang mag-transform sa kanyang dragon form anumang oras para labanan ang pag-atake nito. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga alalahanin ay walang batayan. Ang Black Ink Master ay talagang tumahimik at hindi gumawa ng anumang mga galaw laban sa kanya. Magkagayunman, hindi na-relax ni Yang Kai ang kanyang pagbabantay. Kasabay nito, tahimik siyang naghahanap ng pagkakataong makalusot. Ang Lady Boss ay nag-retreat sa Voidland sa loob ng ilang daang taon bago siya nakalusot mula sa 6th grade hanggang sa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang kanyang kakayahan ay talagang hindi pangkaraniwan, ngunit kahit na noon, napakahirap para sa kanya na makapasok sa 7th grade. Ang agwat sa pagitan ng 6th grade at 7th grade ay parang agwat sa pagitan ng langit at ng lupa. Habang ang isang 6th grade master ay medyo malakas at maaaring ituring na isang powerhouse sa Heaven Opening Realm, ang kanilang miniature universe ay hindi pa rin material, habang ang isang 7th grade master ay ganap na naiiba. Ang kanilang miniature universe ay naging material na isang qualitative leap. Mula noong sinaunang panahon, hindi mabilang na mga Heaven Opening Realm Masters ang natigil sa pagkakataong ito, na hindi makasulong kahit isang hakbang pasulong. Ang katotohanan na ang isa ay unang nakalusot sa 5th grade ay hindi nangangahulugan na makaka-advance sila sa 7th grade balang araw. Ang pag-akyat sa 5th grade ay nagbigay lamang sa isa ng posibilidad na maabot ang 7th grade. Higit sa lahat, lubhang mapanganib na makapasok mula sa 6th grade hanggang sa 7th grade. Kung ang pundasyon ng isang tao ay hindi sapat at ang kanyang pangunawa ay kulang, ang isang puwersahang pagtatangka ay magreresulta lamang sa kamatayan. Nadama ni Yang Kai na sapat na ang kanyang akumulasyon. Sa katunayan, gusto niyang pumasok sa retreat at makapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm ilang siglo na ang nakararaan, kaya lang naantala siya ng iba't ibang bagay. Ngunit ngayon, sa harap ng banta ng Black Ink Master, wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan ang kanyang makakaya upang magawa ang isang bagay na nabigo niyang tapusin sa nakaraan. Napabuntong hininga na lamang si Yang Kai nang may panghihinayang sa kamay na ibinigay sa kanya ng tadhana, at ang mga resulta ay nagdulot sa kanya ng pagkabigo. Hindi niya naramdaman ang pagkakataong sumulong. Ang Black Ink Master ay nakatingin sa kanya na parang biktima, na handang magbigay ng nakamamatay na suntok anumang oras, kaya paano makakatuon si Yang Kai sa paglusob. Napakahirap maramdaman ang paglipas ng oras sa napakaitim at walang pagbabagong kadiliman na ito, ngunit nang marinig ni Yang Kai ang isang pamilyar na tunog, agad niyang napagtanto na ilang taon na ang lumipas.
Ang super array ay ganap na nasira, at ang Black Ink Master ay nakakuha ng kanyang kalayaan sa wakas. Dumating na ang pinakamapanganib na sandali, at malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang dakilang kapangyarihan na lubhang kailangan ng Black Ink Master na buhayin muli. Agad na nakabawi ang kanyang natutulog na maharlikang will, na naging sanhi ng panginginig ng buong hola. Sa puntong ito, isang sandali ng pag-aalinlangan ang magiging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Biglang umalangaw-ngaw ang sigaw ng isang golden crow habang dahan-daang sumikat ang sikat ng araw, na nagliliwanag sa mundo. Sa likuran nito ay bumangon ang isang maliwanag na bilog na buwan, na nagliliwanag ng malamig na liwanag ng buwan. Ang araw at buwan ay sumisikat ng magkasama habang ang time principles ay nagsimulang umikot. Kasabay nito, ang space principles ay sumiklab din, sumanib sa time principles, na nagiging bago at malalim na kapangyarihan. Nag-intertwined ang araw at buwan, umiikot na parang tuktok habang dumiretso sila sa Black Ink Master. Ang Sun and Moon Divine Will ang pinakamakapangyarihang secret technique na naintindihan ni Yang Kai. Sa pamamagitan lamang ng 6th grade Heaven Opening Realm Cultivation, na-overwhelm ni Yang Kai ang tatlong 6th grade masters mula sa Shadowless Cave Heaven's Profound Yang Mountain gamit ang secret technique na ito. Gamit ang secret technique na ito, nagawa niyang saktan ang 7th grade Heaven Opening Realm na si Zuo Quanwei na mas malakas kaysa sa kanya. Ang space at time strength ay isang napakalalim na kapangyarihan, at si Yang Kai ay kakamaw lang sa ibabaw nito. Umalangaw-ngaw ang malutong na tawa ng Black Ink Master, puno ng pagmamataas at kalupitan. Sa wakas ay makakalaya na siya pagkatapos ng hindi mabilang na taon ng pagkakakulong. Ito ay talagang isang masayang balita para sa kanya. Sa sumunod na sandali, ang kanyang matalas na paa ay agad na bumagsak patungo sa Sun and Moon Divine Will. Ang secret technique na ito, na sapat na malakas para masugatan pa ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ay nabigo man lang na maglagay ng gasgas sa kanya. Isang pag-swipe lang ng kanyang paa ay naging sanhi ng pagdilim ng araw at pagbagsak ng buong buwan, na nagpakalat ng space at time strength. Ngunit ang nakakagulat, isa pang nakakasilaw na araw ang biglang lumitaw sa likod mismo ng Sun and Moon Divine Will. Sa natural, ito ay isang bola ng naglilinis na liwanag. Dahil alam na alam ni Yang Kai ang agwat sa pagitan nila, paano niya may lalagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa secret technique na nilikha niya. Ang Sun and Moon Divine Will ay isang takip lamang, habang ang kanyang tunay na trump card ay itong naglilinis na liwanag na nakatago sa likod nito. Ito lang ang paraan ni Yang Kai na makakapidyo sa Black Ink Master. Malinaw na hindi inaasahan ng Royal Lord na si Yang Kai ay napakatalino, kaya sa kanyang sandali ng kawalang ingat, ang maliit na parang araw na bola ng naglilinis na liwanag ay bumagsak sa kanyang mga depensa at bumagsak sa kanyang napakalaking katawan. Agad na pinawi ng liwanag ang dilim sa paligid at nag-iwan ng malaking butas sa kanyang katawan, kung saan umaagos ang malapot na likidong malatinta. Kaagad pagkatapos, isang nakakaiyak na sigaw ang umalangaw-ngaw bago ang Black Ink Master ay umungal sa galit. Gusto kitang patayin. Hinampis niya ang kanyang mahabang binti na Iris sa Sun and Moon Divine Will ng diretso sa ulo ni Yang Kai, tinatakan ang lahat ng ruta ng pag-urong. Nakahanda na si Yang Kai para sa counterattack na ito, at sa sandaling ihagis niya ang Sun and Moon Divine Will, ang kanyang katawan ay nagbago na sa kanyang 20,000 metrong haba na dragon scale na sakop ng dragon form, na pinalakas ang kanyang depensa sa pinakamataas nito. Magkagayunman, ang kanyang mahabang binti ay nasimot sa dragon scales habang ang dugo nito ay tumalsik. Nag-iwan ng ilang daang metrong nakanganga na sugat ang binti ng Black Ink Master sa dragon body ni Yang Kai, na halos maputol siya sa dalawa. Bagamat nakatakas siya sa kamatayan, malinaw na walang intensyon ang Black Ink Master na palayain si Yang Kai ng ganoon kadali. Ang kanyang maramihang mahahabang binti ay naglaslas sa kanya mula sa iba't ibang mga anggulo, na naging dahilan upang mamula ang kanyang mukha. Kahit na kinuha niya ang kanyang dragon form, hindi niya magagawang labanan ang pag-ataking ito. Isa pa, kahit gusto niyang tumakas, hindi niya magawa sa loob ng hola na ito. Agad na manipulahin ni Yang Kai ang space principles, inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa mga masters ng Cave Heavens and Paradises. Sa kabutihang palad, hindi siya binaygo ng mga masters mula sa Cave Heavens and Paradises. Ang hola na dating walang kapintasan ay puno na ng mga bitek ngayon. Dahil nasira ang super array, natural na hindi na walang kapintasan ang hola na nagpakulong sa Black Ink Master. Sa nakalipas na daang taon, patuloy na ginagamit ni Yang Kai ang space principles sa pagtatangkang maghanap ng puwang sa hola, ngunit wala siyang nahanap hanggang ngayon. Mabilis na iniwagayway ni Yang Kai ang kanyang dragon tail, binasag ito sa hindi nakikitang hadlang ng hola. Sa susunod na sandali,
Ang hola ay ganap na nasira, na nagbibigay ng impresyon na ang isang buong bagong mundo ay nilikha. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na malakas na aura ang agad na pumasok sa pangunawa ni Yang Kai habang hindi mabilang na mga tao ang sumugod sa kanyang tagiliran, na ipinagtanggol siya. Lahat ng mga figure na ito ay naglabas ng malakas na aura ng 8th grade Heaven Opening Realm. Hong hong hong. Agad na umalangaw-ngaw ang nakakabinging pagsabog habang isa-isang hinarang ng 8th grade Heaven Opening Realm Master ang paparating na mga binti para kay Yang Kai. Ang ilang mga tao ay nagpakawala ng mga mahinang ungol habang ang ilan ay nanunuya. Matapos ang mabangis na palitan na ito, tumahimik ang buong mundo. Ang mga masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay naghahanda na sa labas upang basagin ang huling hadlang na ito, kaya ang huling pag-atake ni Yang Kai ay nagligtas sa kanila ng maraming oras at pagsisikap, habang iniligtas din ang sarili niyang buhay bilang kapalit. Kung hindi, kung ang mga masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay nagtangkang basagin ang hola na ito sa kanilang mga sarili, ito ay huminga sa kanila ng hindi bababa sa ilang paghinga, na mas mabagal kaysa kay Yang Kai gamit ang Space Principles mula sa loob. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay disoriented at ang mga bituin ay umiikot sa kanyang mga mata, ngunit bago siya makabawi mula sa kanyang malapit na kamatayan na karanasan, bigla niyang naramdaman na may nakatayo sa kanya. "Brat, buhay ka pa?" tanong ni Liu Mo mula sa itaas. Sumagot si Yang Kai, umiling-iling. Sa kabutihang palad. Makahulugang tumawa si Liu Mo. Ang taong nakaligtas sa isang malaking sakuna ay nakatakdang magkaroon ng magandang kapalaran. Ipaubaya sa amin ang mga natitira sa mga lumang foggy at magpahinga. Natahimik sandali si Yang Kai bago nagbabala. "Mga elders, mangyaring mag-ingat." Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang Royal Lord, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pinilit ni Liu Mo ang kanyang dila. "Bagaman marami na kaming nahulaan, nakakalungkot pa rin marinig na sinabi mo ito." Huminto siya ng buntis bago nagpaliwanag. Ang tinaguriang Royal Lord na ito ay katumbas ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. 9th grade Heaven Opening Realm Master. Nanginig ang puso ni Yang Kai nang marinig ito. Bagamat ang Black Ink Master ay wala sa kanyang pinakamataas na antas matapos na makulong ng hindi mabilang na taon, at patuloy na pinapahina siya ni Yang Kai gamit ang Purification Light sa nakalipas na 100 taon, ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang maaari pa niyang ipakita? Iniisip kung paano siya gumugol ng 100 taon sa parehong kulungan kasama ang isang Black Ink Royal Lord na katumbas ng isang 9th grade Master, hindi maiwasan ni Yang Kai na manginig sa takot. Martial Peak, Kabanata 4891. Pagkubkob. Mayroon ba tayong 9th grade Master sa panig natin? Tanong ni Yang Kai. Paano tayo magkakaroon ng 9th grade Master dito? Pinulot ni Liu Mo ang kanyang mga labi. Nagulat si Yang Kai. Medyo iba ito sa naisip niya. Noong una, inakala niya na ang bawat isa sa 100 o higit pang Cave Heavens at Paradises ay magkakaroon ng kahit isang 9th grade Heaven Opening Realm Master na mag-uutos pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon. Ngunit tila hindi iyon ang nangyari. Ang Black Ink Master sa Black Territory ay lubhang mapanganib, kaya kung talagang mayroong 9th grade Heaven Opening Realm Master sa alinman sa Cave Heavens and Paradises, tiyak na hindi siya uupo at walang gagawin. Kahit saang sect siya kabilang, tiyak na pumunta sila dito para hawakan ang sitwasyong ito. Ito ang tanging paraan upang matiyak ang maayos na pagpuksa sa Black Ink Master. Ngunit kahit ngayon, walang palatandaan ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master na lilito, at kinumpirma ni Liu Mo ang katotohanan ito. Sa madaling salita, ang Cave Heavens and Paradises ay talagang walang anumang 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Ngunit paano ito posible? Paanong ang napakaraming Cave Heavens at Paradise ay hindi makapagbigay ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon? Oo naman, ilang mga henyo lamang ang may kakayahang gumawa ng paunang tagumpay sa 7th grade, ngunit gayunpaman, iilan ang magagawa. Hindi kaya isa sa kanila ang matagumpay na sumulong sa 9th grade kahit na matapos ang lahat ng oras na ito. Nahihirapan si Yang Kai na unawain ito, ngunit hindi ito ang oras para mag-imbestiga. Nakatingin sa direksyon ng Black Ink Master, nagtanong si Yang Kai. Maaari mo ba siyang talunin? Hindi ito isang bagay na maaari o hindi, kailangan natin. Sinabi ni Liu Mo sa mabigat na boses. Ang Black Territory ay ganap na nasilyuhan. Walang makakaalis sa lugar na ito hanggang sa matapos ang labanan. Ang Cave Heavens at Paradises ay malinaw na nagpasya na lumabas lahat. Sila ay magtagumpay o mamamatay sa pagsubok.
Dahil ang Black Territory ay ganap na naselyuhan, ang Black Ink Master ay makukulong magpakailanman sa Black Territory kahit na matalo sila sa labanang ito, hindi makaalis sa lugar na ito. Naduraj ang puso ni Yang Kai. Naghanda na ang Cave Heavens and Paradises para sa pinakamasama, na hindi direktang patunay sa sarili nitong lakas ng Black Ink Clan. 1, 2, 3. Sa kabilang panig, ang Black Ink Master ay bahagyang nagsimulang magbilang, ang kanyang boses ay medyo kaaya-aya sa pandinig. Biglang sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kalimutan mo na ito, napakaraming merienda na makakain. Papatayin ko na lang silang lahat, tapos wala nang matitira. Talagang napakaraming tao dito, at lahat sila ay alinman sa 7th grade o 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang mga cultivator sa ibaba ng 7th grade ay hindi kwalipikadong lumahok sa larangang ito ng digmaan. Ang bilang ng 7th grade at 8th grade sa Cave Heavens and Paradises ay mahigit 1,000. Kailangang malaman na ang bawat isa sa 7th grade at 8th grade masters na ito ay isang high grade Heaven Opening Realm Master na nabuhay ng hindi mabilang na taon at nakakita at nakaranas ng lahat ng uri ng mga bagay. Bawat isa sa kanila ay igagalang ng karamihan sa mga tao sa 3,000 mundo. Mahigit 1,000 katao ang nahati sa 100 o higit pang mga koponan sa ilalim ng pamumuno ng kanilang 8th grade masters at kumalat sa paligid, na nakapalibot sa Black Ink Master. Lahat ay may mataimtim na tingin sa kanilang mga mukha habang nakatitig sa higanteng parang gagamba na Black Ink Master. Bagamat matagal nang alam ng mga taong ito ang tungkol sa pagkakaroon ng Black Ink Clan, ito ang unang pagkakataon na ang sino man sa kanila ay aktwal na nakatutok sa isa. Medyo nagulat sila sa kanyang imahe. Maraming mga tao ang nag-isip na ang gayong masamang pag-iral ay dapat na mas kahanga-hanga, ngunit ngayon ay tila ito ay talagang pangit at kasuklam-suklam. Pagalingin mo ang sarili mo. Baka makatulong ka mamaya. Si Liu Mo ay malumanay na lumakad sa itaas ng ulo ni Yang Kai, ang kanyang figure ay kumikislap nang dumating siya malapit sa Golden Antelope Paradise Masters, na nakatayo sa kanilang harapan. Binawi ni Yang Kai ang kanyang dragon form at mabilis na umatras. Lumapit ang Lady Boss mula sa likuran para tulungan si Yang Kai. Nang magkita sila, ang mga mata nila Nyuro ay nakatutok sa baywang ni Yang Kai. May malaking nakanganga na sugat doon, na may itim na enerhiya na namamalagi sa paligid ng sugat, na pumipigil sa paghilom nito habang patuloy na umaagos ang kanyang dugo. Lumapit sila Nyuro para alalayan siya at inakay siya pabalik, nag-aalalang nagtanong. Okay ka lang, mabubuhay ako. Sagot ni Yang Kai bago nag-aalalang nagtanong. Nasaan ang ating mga tao? Lahat ng iba ay umatras mula sa Black Territory. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na lang ang natitira dito ngayon. Bahagyang tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ang mga nasa ibaba ng high-grade Heaven Opening Realm ay hindi kwalipikadong lumahok sa mahusay na labanang ito. Kung sila ay pahihintulutan na manatili, sila ay sasamantalahin lamang ng Black Ink Master. Kapag sila ay napinsala ng Black Ink Strength, sila ay magiging Black Ink Disciples, na maglilihis lamang ng atensyon ng mga masters mula sa Cave Heavens at Paradises. Ang pagpapaalis sa kanila mula sa mga frontline ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang dalawa ay umatras sa isang medyo ligtas na lokasyon, isang inabando ng Spirit Province ang naiwan matapos ang isa sa mga Ore Stars ay nawasak. Mabilis na nakahanap ng lugar si Yang Kai at naupo ng naka-cross-legged. Sa susunod na sandali, isang dilaw na ilaw ang kumikinang sa kanyang kaliwang kamay at isang asol na ilaw sa kanyang kanan. Nagsanib si Yin at Yang habang binabalot ng naglilinis na liwanag ang kanyang sugat. Habang tinatakan ng World Spring ang kanyang miniature universe, hindi siya mapipinsala ng Black Ink Strength kahit gaano man ito kalakas. Gayunpaman, ang makapal na layer ng Black Ink Strength ay nananatili sa paligid ng kanyang sugat, kaya kailangan muna itong linisin bago niya mapagaling ang kanyang sarili. Si Yang Kai ay nakakulong sa isang hola kasama ang Black Ink Master sa loob ng mahigit 100 taon at hindi mabilang na beses niyang nasaktan, kaya pamilyar na siya kung paano gagamutin ang mga naturang pinsala. Sa ilalim ng mga epekto ng naglilinis na liwanag, ang mga butil ng itim na usok ay lumitaw mula sa kanyang mga sugat at nabawasan sa kawalan sa isang kisap mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Black Ink Strength ay ganap na naalis, kung saan ginamit ni Yang Kai ang kanyang Wood Element Power upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang pag-atake ng Black Ink Master bago tumakas si Yang Kai ay lubos na nakapipinsala, halos maputol siya sa kalahati kahit na kinuha niya ang kanyang dragon form. Sa swerte lang siya nakaligtas. Ito ay magiging isang mabigat na gawain para sa kanya upang makabawi mula sa ganitong uri ng matinding pinsala.
Bukod pa rito, siya ay nakakulong sa loob ng Hola kasama ang Black Ink Master sa loob ng mahigit 100 taon, kung saan kailangan niyang palaging mag-ingat. Ang kanyang katawan at isip ay parehong pagod, kaya kailangan niya talagang magpahinga. Biglang nagmula sa malayo ang malalakas na pagbabago-bago ng enerhiya, na sinundan ng walang tigil na pagkislap ng nakasisilaw na liwanag. Nagsisimula na, bumulong si Yang Kai habang nakatingin sa larangan ng digmaan. Medyo malayo siya, kaya hindi niya masyadong makita. Ang alam lang niya ay mahigit 1,000 high-grade Heaven Opening Realm ang sabay-sabay na kumilos. Ang kanilang mga secret techniques at divine abilities ay nag-iwan ng makulay na nakakasilaw na mga landas habang sila ay bumaril patungo sa Black Ink Master. Sa oras na tumangala si Yang Kai, ang Black Ink Master ay nilunod na ng nakakasilaw na liwanag na ito. Kahit na mula sa ganoon kalayuan, ramdam ni Yang Kai ang nakakatakot na kapangyarihang taglay ng bawat isa sa mga secret techniques at divine abilities ito. Sa mundong ito, marahil ang Black Ink Royal Lord lamang ang karapat-dapat na seryosohin ng mga Masters of the Cave Heavens and Paradises. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pag-iral na maihahambing sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Walang makakaligtas sa gayong pag-atake, kahit ang Black Ink Royal Lord. Halos akala ni Yang Kai na ang labanan ay mapagpasyahan sa sandaling iyon, ngunit sa kanyang pagtataka, ang Cave Heavens at Paradises ay patuloy na umaatake, nang hindi nagpapakita ng anumang intensyon na huminto. Nasaksihan ni Yang Kai ang kahangahangang divine abilities ng bawat Cave Heaven at Paradise, na lahat ay napakalalim at nakasisilaw. Ngunit sa susunod na sandali, ang kumpiyansa ni Yang Kai ay nagsimulang bumagsak ng unti-unti, dahil mayroong isang higanteng itim na ulap kung saan bumaha ang mga ilaw. At ang nakasisilaw na kinang ng divine abilities ay hindi nagawang iwaksi ang makapal na itim na ulap na ito kahit paano nila sinubukan. Sa sandaling iyon, ang boses ng Black Ink Master ay umalangaw sa buong kawalan, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pangungutya. Kayong mga maruruming hayop ay hamina lamang sa mga henerasyon. Ang iyong mga ancestor ay mas mahusay kaysa sa inyo. Katatapos lang niyang magsalita, biglang may nagbago. Hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit ang mahigpit na pagkubkob sa paligid ng Black Ink Master ay nahulog sa pagkagulo, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga bakanteng lumitaw sa kanilang porma sayon. Sa susunod na sandali, lumiit ang mga balintataw ni Yang Kai. Nakita niya ang ulo ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master na biglang lumipad ng mataas sa himpapawid habang may bumulwak na dugo mula sa kanyang leeg, na nagpaulan sa ulo at mukha ng kanyang kalapit na kasama. Nang tumingin ang kanyang kasama, siya ay lubos na natarante, tila hindi makareact sa nangyari. Bagamat hindi makita ni Yang Kai ang ekspresyon ng mukha ng lalaki dahil napakalayo niya, ramdam niya ang kanyang pagkagulat at pagkalito. May ilan na biglang napunit habang lumilipad kung saan-saan ang mga labi. Ang ilan ay sumabog pa sa ambon ng dugo, na walang naiwan. Sa isang iglap, mahigit 10 tao ang nasawi. Ang bawat isa sa kanila ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master na inabot ng millennia para maabot ang kanilang kasalukuyang realm. Ngunit ngayon, ang kanilang buhay ay hinaani tulad ng trigo mula sa isang bukid. Nabalot ng takot ang puso ni Yang Kai. Kung wala ang impluwensya at mga hadlang ng Super Array, ang lakas ng Black Ink Master ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Kung ganito kalakas ang Black Ink Master sa loob ng 100 taon na pakikipaglaban niya sa kanya, matagal na siyang namatay. Pagkatapos ng kamatayan ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master, ang kanyang miniature universe ay maiiwan, na magiging Universe Paradise. Sa lihikal na pagsasalita, ang mga portal ng Universe Paradise na ito ay nakatago sa Void, kaya maliban kung may nakakaalam kung nasaan sila o sa ilang kadahilanan ay binuksan ang portal, mahirap hanapin ang mga ito. Ngunit sa sandaling ito, ang mga portal ng miniature universe na ito ay biglang sumabog sa ilalim ng isang mahiwagang puwersa. Ang world force na nakapaloob sa mga miniature universe na ito ay agad na nag-transform sa napakalaking alon ng enerhiya na nakikita ng hubad na mata, nagmamadali patungo sa Black Ink Master bago niya lumunin. Naduraj ang puso ni Yang Kai. Naisip niya ang maraming mga Black Ink disciples na nagsisikap na isakripisyo ang kanilang sarili. Ang paglilinang ng mga Black Ink disciples na iyon ay hindi mataas, sa 3rd grade or 4th grade lamang, ngunit sa ilalim ng pagtawag ng Black Ink Strength, dumagsa sila at bumagsak diretso sa Spirit Array, namamatay ng walang pag-aalinlangan. Nagpakamatay sila para bigyan ang Black Ink Master ng enerhiya na kailangan niya para maibalik ang kanyang lakas. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang world force na inilabas ng kanilang miniature universe ay nagkalat, na dinagdagan ang Black Ink Master upang mabawi ang kanyang lakas.
Ayon sa orihinal na plano ni Luan Baifeng, makakalap sana siya ng Heaven Opening Realm Masters mula sa buong 3,000 mundo sa loob ng maraming taon. Ang mga alagad ng Black Ink na ito ay sa isang panig ay sisirain ng Super Arrows or Stars, habang sa parehong oras, isakripisyo ang kanilang mga sarili upang magbigay ng lakas para sa Black Ink Master na makabawi. Sa kasamaang palad, ang planong ito ay nabigo ni Yang Kai bago ito maipatupad sa anumang makabuluhang habal ng panahon. Gayunpaman, ngayon, ang agarang pagkamatay ng isang dosenang o higit pang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay walang alinlangan na malaki ang naitulong sa Black Ink Master. Pagkatapos ng maikling sandali ng kaguluhan, ang pagbuo ng high-grade Heaven Opening Realm Master ay nahulog sa ganap na kaguluhan. Halos lahat ay lumalaban ng mag-isa at hindi masabi ni Yang Kai kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman niya na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway, na nahuhulog sa kailaliman ng paghihirap. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang ilan pang high-grade masters. Kaagad pagkatapos, isang malaking bilang ng mga Spirit Province ang lumitaw mula sa manipis na hangin na may makapal na Black Ink strength na nananatili sa paligid nila. Ang makapal na kapangyarihang tulad ng tinte ay patuloy na namimilipit at labis na kapansin-pansin. Ang mga Spirit Provinces ay kinulayan ng ganap ng itim. Ang ilang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay mabilis na pinutol ang isang bahagi ng teritoryo ng kanilang miniature universe. Kung wala silang ibang pagpipilian, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi kailanman kumilos sa ganoong paraan. Kapag naputol ang isang bahagi ng kanilang miniature universe, hindi lamang nito permanenteng masisira ang kanilang pundasyon, na magiging sanhi ng pagbaba ng kanilang lakas, ngunit ito rin ay permanenteng magpapahinto sa pag-unlad ng kanilang martial daw. Sa madaling salita, ibig sabihin wala na silang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Martial Peak, Kabanata 4872. Matinding casualty. Sa madaling salita, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay napinsala ng Black Ink Strength, at wala silang ibang pagpipilian kundi putulin ang mga bahagi ng kanilang miniature universe upang protektahan ang kanilang sarili. Sa nakalipas na 100 taon, ang lahat ng high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises na nakatalaga sa Black Territory ay nagtatanim ng Profound Yin Bamboo sa pag-iisa, at nakakuha ng mga pambihirang benepisyo. Ang Profound Yin Bamboo ay isa sa 12 minor universe pillars at lubhang kapaki-pakinabang sa high-grade Heaven Opening Realm Masters, lalo na pagdating sa paglaban sa Black Ink Strength. Gayunpaman, kahit na pinoprotektahan ng Profound Yin Bamboo ang kanilang miniature universe, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi pa rin nalabanan ang pagsalakay ng Black Ink Strength. Isa itong patunay sa sarili nitong lakas ng Black Ink Royal Lord. Sa kabutihang palad, ang sitwasyon ay hindi pa rin ganap na lumala. Maraming mga 8th grade ancestors ay ligtas at maayos pa rin. Pinapalibutan ang kanilang mga sarili ng World Force, at kasama ng proteksyon ng Profound Yin Bamboo, hindi na kailangang mag-alala na masira ng Black Ink Strength sa maikling panahon. Inalis ni Yang Kai ang kanyang tingin at ipinikit ang kanyang mga mata, nakatuon sa pagbawi sa lalong madaling panahon. Ang labanan na dapat ay mabilis na matatapos ay umuusad sa hindi inaasahang direksyon. Sino ang nakakaalam kung ilang masters ang mamamatay pagkatapos ng labanang ito? Unti-unting lumipas ang oras. Ang emosyon ni Yang Kai ay unti-unting huminahon. Alam na alam niyang walang silbi ang pagkabalisa niya sa sitwasyong ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mabilis na mabawi ang kanyang lakas. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kanina pa siya hinihintay nila ni Roo, at nang imulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, lumingon siya at nagtanong. Tapos ka na ba? Tumayo si Yang Kai, tumanggo. Huwag kang masyadong lumayo sa akin. Napaangat ang mga labi nila ni Roo. Ako dapat ang magsasabi niyan. Siya ay isang 7th grade master habang si Yang Kai ay isang 6th grade master lamang. Siya dapat ang nagpoprotekta kay Yang Kai sa larangan ng digmaan. Ngumiti silang dalawa sa isa't isa bago sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng 2 araw na labanan, mas naging magulo ang larangan ng digmaan. Pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Kai na ang bilang ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ay lubhang nabawasan. Ang isang mabilis na pagtatansya ay naglagay ng mga pagkalugi sa humigit kumulang 200. Nakakabigla talaga ang mga naturang casualties. Bukod pa riyan, nakita rin niya ang maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters na umaatake sa mga kapwa nila disipulo. Malinaw, ang mga taong ito ay napinsala ng Black Ink Strength. Sa harap ng mga pag-atake ng mga Black Ink Disciples na ito,
ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na nananatili pa rin sa kanilang rasyonalidad ay nakatali ang kanilang mga kamay at paa. Kaya naman, ang buong larangan ng digmaan ay nag-ulo kahit na ang bilang ng mga napinsala na high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi masyadong mataas. Ang timing ni Yang Kai ay hindi nagkakamali. Naramdaman ni Liu Mo ang paglapit ni Yang Kai kahit nasa malayo siya. Sa wakas ay nailabas niya ang lahat ng pagkadismaya na naipon niya sa 2 araw na ito at galit na naglunsad ng hampas ng palad sa isang malapit na tiwaling disipulo. Ang Black Ink Disciple ay hindi man lang sinubukang iwasan ang pag-atake ng kanyang ancestor at sa halip ay naglunsad ng isang pag-atake ng pagpapakamatay na naglalayong mamatay kasama niya. Malakas na nagmura si Liu Mo. Brat, ang lakas ng loob mo, bibigyan kita niyan. Naglakas loob ka pang labanan itong Old Master. Nang matapos siyang magsalita, ipinatong niya ang kanyang palad sa dibdib ng kabilang partido, nagpakawala ng isang pagsabog ng World Force, na naging sanhi ng pag-freeze ng Black Ink Disciple na para bang siya ay tinamaan ng kidlat. Sinasamantala ni Liu Mo ang pagkakataong ito, gumawa si Liu Mo ng isang serye ng mga hand seal at sinampal siya ng ilang beses, na lubos na ikinulong. Pagkatapos, hinawakan niya ang tiwaling disipulo at lumipad patungo kay Yang Kai. Hindi nagtagal ay nagkaharap ang dalawa. Hindi umimik si Liu Mo, hinagis lang niya ang Black Ink Disciple kay Yang Kai. Inihanda din ito ni Yang Kai bilang isang sinag ng naglilinis na liwanag patungo sa Black Ink Disciple sa susunod na sandali. Isang hitsura ng sakit ang lumitaw sa mukha ng Black Ink Disciple, ngunit unti-unti itong hamina habang ang Black Ink Strength ay pinatalsik. Ilang saglit lang, ang high-grade Heaven Opening Realm Master na napinsala ng Black Ink Strength ay nabawi na ang kanyang kailanawan ng isip. Hindi niya nakalimutan ang ginawa niya kaya napuno ng hiya ang mukha niya. Sa sandaling iyon, bumalik si Liu Mo na may hawak na isa pang Black Ink Disciple. Nang makita ito, hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Nais niyang lumahok sa dakilang labanang ito, kaya nagmamadali siyang sumugod. Kung tutusin, ang naglilinis na liwanag na pinagkadalubhasaan niya ay ang kalaban ng Black Ink Strength. Marahil ang kanyang pakikilahok ay magbibigay ng isang gilid sa Cave Heavens at Paradises, ngunit sa hitsura nito, tinatrato siya ni Liu Mo na parang isang doktor ng logistic. Hindi man lang makapagreklamo si Yang Kai tungkol dito kahit na sa ngayon, siya lang ang may kakayahang alisin ang Black Ink Strength. Inihagis ni Liu Mo ang Black Ink Disciple kay Yang Kai, inalis ang restriction ng Black Ink Disciple bago sumigaw sa lalaki. Umalis ka at mag-ingat, kung masira ka ng Black Ink Strength, bilasin mo at hanapin si Yang Boy. Oo, ang Black Ink Disciple, na unang naligtas, ay tinanggap ang utos, at nagmamadaling bumalik sa larangan ng digmaan. Ipapaubaya ko siya sa iyo. Tumanggo si Liu Mo kay Yang Kai bago bumalik sa larangan ng digmaan. Sunod-sunod na Black Ink Disciple ang ipinadala kay Yang Kai para dalisean. Marami sa mga high-grade Heaven Opening Realm Masters na napinsala ng Black Ink Strength, na nananatili pa rin sa isang tiyak na halaga ng katinoan, ay sumugod din at humingi ng tulong kay Yang Kai sa kanilang sarili. Ang liwanag ng purification ay patuloy na nagniningning habang ang Black Ink Strength ay patuloy na inaalis. Saglit, napuno ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Sa proseso ng purification, hindi na relax ni Yang Kai ang kanyang pagbabantay. Kung ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay napinsala ng Black Ink Strength at naging Black Ink Disciples ng tuluyan, imposibleng masabi sa kanilang hitsura lamang. Kung mas marami ang Black Ink Disciples, mas maraming pagkakataon na ilan sa kanila ang nagtatago para maglunsad ng mga sneak attack. Kaya naman, noong nililinas ni Yang Kai ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ng Black Ink Strength, at isang Black Ink Disciple ang biglang hamampes at inatake siya, hindi na siya nagulat. Wala siyang ideya kung saang Cave Heaven o Paradise kabilang ang 7th grade master na ito, ngunit ang kanyang lakas ay medyo pambihira. Nagpakawala siya ng isang malakas na divine ability sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Agad na tinawag ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at itinulak ito pasulong. Isang sabog ng World Force ang lumabas habang ang sibat ni Yang Kai ay tumusok sa balikat ng kanyang kalaban, ngunit ang Black Ink Disciple na ito ay walang pakialam, na parang ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagpatay kay Yang Kai. Si Lan Yuroo ay nakabantay sa tabi ni Yang Kai, pinoprotektahan siya laban sa bawat high-grade Heaven Opening Realm Master na kusang dumating para humingi ng tulong. Kasabay ng pag-atake ni Yang Kai, inatake din niya, ang kanyang payat na Jade Palm na naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya ay walang awa na tumatama sa katawan ng Black Ink Disciple. Ang Black Ink Disciple ay pinalipad sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang pag-atake at si Yang Kai ay agad na umatras. Kasabay nito, isang guhit ng liwanag ang dumating sa kanila mula sa malapit.
Ito ay walang iba kundi ang Six-Wood Divine Monarch. Malakas na kumunot ang noo ni Liumo nang makita ito at galit na galit siyang umungal. Brat, ang lakas ng loob mo. Ang Black Ink Disciple, na palihim na umatake kay Yang Kai, ay malamang na alam na nawalan siya ng pagkakataon at wala na siyang magagawa pa. Dahil dito, sinira niya ang sarili ng walang sandali ng pag-aalinlangan. Higit pa rito, ang kanyang miniature universe ay bumukas pagkatapos ng kanyang kamatayan sa ilalim ng kanyang plano, na pinupuno ang buong kawalan ng isang itim na enerhiya. Mabilis na huminto si Liumo at tinitigan ang miniature universe na puno ng Black Ink strength. Bagamat isa siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master at pinoprotektahan ng Profound Yin Bambo ang kanyang miniature universe, ayaw din niyang masira ng kakaibang enerhiyang ito. Ang bagay na medyo nagpagan sa kanya ay ang paglabas ni Yang Kai at Lan Yuro sa miniature universe makalipas ang ilang sandali. Napapaligiran sila ng naglilinis na liwanag, na pumipigil sa kanila na masira ng Black Ink strength. Hong hong hong. Biglang tumunog ang sunod-sunod na nakakabinging pagsabog. Agad na ibinaling ni Liumo ang kanyang ulo habang napuno ng mataimtim na tingin ang kanyang mukha. Sa orihinal, 12 mga Black Ink Disciple ang naiwan pa rin sa larangan ng digmaan, ngunit sa sandaling ito, ang mga Black Ink Disciple na ito ay sabay-sabay na nagwasak sa sarili, na winasak ang kanilang miniature universe at naging magulo ang buong larangan ng digmaan at pinupuno ito ng hindi mabilang na mga Shattered Spirit Province. Higit sa lahat, ang bawat isa sa mga Spirit Province na ito ay may makapal na layer ng Black Ink strength na nakapalibot sa kanila. Kasabay nito, ang kanilang World Force ng miniature universe ay nilamon ng Black Ink Master pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ibinigay ni Liumo kay Yang Kai ang huling Black Ink Disciple na nahuli niya. Siya ay tila tumanda ng ilang daang taon sa isang iglap matapos makita ang pagkamatay ng napakaraming Masters. Mula nang magsimula ang labanang ito, ang Cave Heavens and Paradises ay natalo sa pagitan ng 2 hanggang 300 cultivator, na lahat ay mga 7th grade Masters. Lahat ng Cave Heavens at Paradises ay dumanas ng matinding casualty. Kahit na nagdulot din sila ng kaunting pinsala sa Black Ink Master, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga kung gusto nilang patayin siya. Gayunpaman, ito ang responsibilidad ng Cave Heavens at Paradises mula noong sinaunang panahon. Nang ang malawak na universo ay nahaharap sa isang krisis, lahat ay maaaring pumili upang makatakas mula dito, ngunit kailangan nilang harapin ito ng direkta. Ang kanilang dakila at hindi matitinag na katayuan ay nangangahulugan na sila ay may kapantay na mabigat na responsibilidad sa mga ordinaryong mamamayan. Nang ang buong Black Territory ay ganap na nasilb, ang 8th grade ancestors ng Cave Heavens and Paradises ay nagpasya na kanilang aalisin ang Black Ink Master kahit na ito ay magbuwis ng kanilang buong buhay. Ikaw na, lumingon si Liumo para tingnan si Yang Kai. Bahagyang tumango si Yang Kai, nililinas ang Black Ink strength mula sa katawan ng huling Black Ink Disciple. Tutupad ako sa aking tungkulin. Ang malupit na larangan ng digmaan ay naging sanhi ng panginginig ng puso ni Yang Kai. Ngayon lang niya talaga naunawaan kung gaano kalakas ang Black Ink Royal Lord. Ang dahilan kung bakit siya nakalabas na buhay pagkatapos matrap sa kulungang iyon sa loob ng 100 taon kasama niya ay dahil sa paghihigpit ng super array sa kanyang lakas. Maaaring wala siya sa kanyang pinakamataas dahil sa hindi mabilang na mga taon na nakakulong, ngunit nagawa niyang pumatay ng napakaraming tao kahit na napalibutan siya ng mahigit 1,000 high-grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi man lang maisip ni Yang Kai kung ano ang mangyayari kung maibabalik niya ang kanyang buong lakas. Habang nananatiling mapagbantay, labis ding hinanggad ni Yang Kai ang maalamat na 9th grade Heaven Opening Realm. Ang 9th grade Heaven Opening Realm ay maihahambing sa Black Ink Royal Lord. Sumunod ka sa akin ng malapitan. Sumigaw si Liumo at nanguna upang sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Sumunod sa likuran sina Yang Kai at Lan Yuro. Hindi nakita ni Yang Kai ng malinaw ang buong larangan ng digmaan mula sa distansyang ito, kaya lamang nang tumuntong siya dito ay naunawaan niya ang nakamamatay na hangarin sa hangin. Isang napakalaking spider web ang lumitaw sa malawak na kawalan sa ilang mga punto, na sumasaklaw sa radius na 10,000 kilometro. Sa gitna ng spiderweb na ito ay ang teritoryo ng Black Ink Master. Ang bawat thread ng spiderweb na ito ay nilikha mula sa isang makapal na Black Ink strength. Nang ang mga Masters mula sa Cave Heavens at Paradises ay pumasok sa lambat na ito, lahat sila ay parang mga insekto na nakulong sa web, na nanganganib na kainin ng gagamba anumang oras. Ito ang home field para sa Black Ink Master, at nasa kamay niya ang buhay at kamatayan ng lahat sa loob ng web na ito. Ang mga hibla ng webang na nabuo mula sa Black Ink strength ay parang mga buhay na nilalang, paminsan-minsan ay tumatalbog, at naghihiwa, na nakakasugat sa mga taong masyadong malapit.
Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang nangyari sa huling 2 araw. Marami sa High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay walang karanasan sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan, kaya't sila ay ganap na nahuli sa biglaang paglitaw ng spiderweb na ito. Nang maputol ang sapot ng gagamba patungo sa kanila, mahigit 100 High-Grade Heaven Opening Realm Masters ang binawian ng buhay sa mismong lugar. Para naman sa mga nasugatan ng sapot ng gagamba, ang kanilang mga sugat ay naagnas ng Black Ink Strength. Kaya, kahit na ang lahat ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay mayroong Profound Yin Bamboo na nagpoprotekta sa kanilang miniature universe, hindi pa rin nila maiiwasan ang kapalaran na maging Black Ink Disciples. Ang Profound Yin Bamboo ay maaaring makatulong sa kanila na labanan ang kapangyarihan ng Black Ink Strength ng mas mahusay, ngunit hindi nito ganap na naitaboy ito tulad ng World Spring. Sa karamihan, maaari nitong maantala ang hindi maiiwasang masira ng Black Ink Strength. Mas kaunting mga nakakasilaw na divine abilities o secret techniques ang ginagamit dahil sinusubukan ng lahat ng masters na mapalapit sa Black Ink Master para lampasan ang kanyang mga panlabas na depensa, ngunit sa tuwing gagawin nila, hinaharangan sila ng mga thread. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakarating sa Black Ink Master at direktang nakaharap sa kanya.